Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa pagmimisa sa araw ng Pasko ng Pagsilang. Mapagpalang Pasko sa inyong lahat. Buong puso tayong magpasalamat sa Diyos para sa pinakadakilang handog niya sa amin, ang kanyang bugtong na anak. Nagkatawang tao ang Diyos upang ang lahat ng nararanasan natin ay hindi mag-iiba sa Kanya. Ang ating mga kagalangan at sakit, ang mga pag-asa at takot, ang mga kahinaan at lakas natin. Maging panahon nawa ng masayang pagtitipon ang pagdiriwang natin ngayong Pasko. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po nating batiin ang katabi natin, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. Matapos ang 4 na linggong paghahanda na kung saan inaawit natin ang Halina Jesus, Halina, ngayon ang awit po natin at ang mga antipona ay narito na siya. Tayo ay magalak, tayo ay magdiwang. Ang Diyos ng kapayapaan ay sumaating piling. At narito nga po tayo sa misa, dakilang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ito ng Kapaskuhan. Hilingin natin ang biyaya ng kapayapaan sa buong daigdig, sa ating mga puso, sa ating pamilya, at lalong-lalo na madamanawa natin sa tuwina ang kanyang walang hanggang presensya na siyang katiyakan na ang Diyos nga ay nagmamahal. Kung kaya upang maging marapat tayo, gumanap sa banal na pagdiriwang ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinatakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may pagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag sa salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, magalang at sisigaw ang mga naghihintay sa pagdating ng kanilang pinananalikang Panginoon. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Sisigawan ang babantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga gurong, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bantay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa salim ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maaliknog. Tugtugin na di trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, nagsalita ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, siya'y namumuusap sa pamamagitan ng kanyang anak. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinuko at siya ang pinalaga niyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ng malingning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklog sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama.
ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Banal na araw, sumikat halina, sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pitan ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buktong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan.
Pinupuni ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na. Mga kapatid, dito sa ating harapan, makikita naman po natin maraming dekorasyon. Nariyan yung sanggol na si Jesus sa likuran, yung iba't ibang mga Christmas o wreath, mga Christmas carols, at makikita nyo rin sa inyong mga sarili. Siguro yung iba nakasuot bagong damit. Ano po? Bagong damit. Siguro ginamit na yung special na pabango. Yung iba, isinuot na yung pinakaingat-ingatang alahas. Tanda na tayo po ay nasa isang espesyal na pagdiriwang. Espesyal sapagkat ngayon ay Kapaskuhan. Pagkatapos ng mahabang linggo ng paghahanda sa panahon ng Adbyento, narito na nga tayo. Dumating ang anak ng Diyos. Ngunit, alam natin na doon sa setting ng kanyang kapanganakan, sino nga ba ang naroon? Wala yung mga mayayaman at tituladong tao. Wala yung mga makapangyarihan, mga maimpluwensya, kundi mga pastol, mga simpleng tao. Ang kanyang mga magulang, sina Maria at Jose, na siyang tumanggap sa kanya bilang kanyang ama at ina dito sa lupa. At ipinagdiriwang natin ang dakilang kalooban ng Diyos, dakilang misteryo na niloob niyang sumaatin na mula sa kataas-taasan sa kanyang kapangyarihan at karangalan, bumaba siya upang makapiling tayo sa anyo ng sanggol, mahina. Ibig sabihin, sa anyong tao, tulad mo na tulad ko. Sa lahat ng mga katangian, hindi lamang ng kasalanan. Kung kaya, mga kapatid, mayroon tayong Diyos nga mababalingan sa panahon ng ating mga kapighatian. Dumating siya, tulad ng binasa ni Jesus sa templo. Sabi niya, narito siya, sabi niya, ipinadala ang isang propeta na magpapalaya sa mga bihag, magbibigay kagalakan sa mga dukha, magdadala ng magandang balita. Iyon ang ating ipinagdiriwang, ang pagparito ng Diyos. Ano nga ba mayroon tayong tao? Bakit niloob niya na maging tulad mo at tulad ko? Sa dinami-dami ng pwedeng maging anyo ng Diyos, sa dinami-dami ng paraan kung paano niya tayo pwedeng iligtas, ay niloob niyang maging sanggol na mahina at lumaki tulad natin, lumago sa lahat ng aspeto. Upang, mga kapatid, ito'y ginawa ng Diyos upang mayroon tayong maging huwaran at maging kalakasan. Dahil alam natin, si Jesus ay nagtagumpay laban sa lahat. Ibig sabihin, tayo rin na kanyang mga anak ay tunay na inaanyayahan sa kanyang yapak. Sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagliligtas niya, kung tayo'y laging nananalangin at tunay na tumatawag at nananalig sa kanyang kapangyarihan, pag-ibig at awa. Ito ang Pasko, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kagabi, ipinagdiwang natin yung mga pagbasa, yung tungkol doon sa kanyang pagkapanganak, sa Bethlehem, yung mga pastol, at mga hayop na naroon. Ngayon po, yung pagbasa natin mula sa unang kapitulo ng panulat ni San Juan,
binibigyang diin ito at ito ang teolohiya ng katotohanan ng kaganapan ng lahat. Ito yung sinasabi noong unang-una pa ng mga propeta na ang salita ay naging laman. At narito siya sa ating piling nananahan. Kung kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng Paskong ito, hingin natin ang biyaya na puspusin nga tayo ng kagalakan, ng kabanalan. Naamoy ko pa yung halimuyak ng kabanalan ng Pasko. Ewan ko lang kung anong naamoy nyo. Anong amoy ng katabi nyo? Naamoy nyo ba? Ang kabanalan. Ano po? Hindi ko alam. Pero narito ang halimuyak ng Pasko. Ang kagandahang loob ng Diyos. Kung kaya sa pagpapatuloy natin ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na maramdaman nawa natin ang kagalakan ito at maibahagi ito sa kapwa-tao. Amen. Magsitayo po tayo lahat. At ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Sa tawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Bene, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanakot sa kinaroroonan ng mga yumaha, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula palilito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang itutugon po natin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng Diyos, anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng manining na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakan hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Kasama ang pasasalamat at personal na intensyon ng Sanchez family at para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Kiled Pindy Hernandez. Manalangin tayo. Panginoon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Magsipo po ang lahat. Magsipo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulinan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iman. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mo ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin sa paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagpupko, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa Sansinukob, kaisa ng aming Santo Papang Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispong si Bartolome, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming ibinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo. Gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming niaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon, unang-una, ang ina ng Diyos at Panginoon namin Hesukristo, si Maria na maluwalhating naging Birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres. At ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang Pasko, kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan. Noong siya'y panganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa rin Birhen, pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon namin Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong ispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos, Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Hanggang
bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugulitan namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan. Ang pagkahain ito nakatangi-tangi at dalisay. Ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa pagkahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos ng iyong pagbabasbas at tanang pagpapala. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghinlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayon amin ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo, upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matayas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kalughong ito ay lagi mong pinaiiran, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ito
hinihiling namin kagayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang anak ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Siya ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo tinatawag sa kanyang tigil. Panginoon, hindi ko karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Susidiin po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumila ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyuko natin ang ating mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na humali sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at magdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpanining sa liwanag ng kabutihan at inyong kalooban. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspo sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Ha ha ha.